Ang ikalawang sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto. Panimula. Ang ikalawang sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto ay ginawa ng panahon ng hidwaan ng apostol at ng ilang kaanib na iglesia sa Korinto. May ilang kaanib na iglesia na tumuligsa kay Pablo, subalit ipinadarama niya ang maalab na hangaring makipagkasundo sa kanila. Ipinahayag niya ang malaking katuwaan kapag nangyari ito. Sa unang bahagi ng liham, tinalakay ni Pablo ang kaniyang kaugnayan sa iglesia sa Korinto. Ipinaliwanag niya kung bakit marahas siyang tumugon sa paghamak at pagsalungat ng iglesia at inilahad ang kaniyang katuwaan sa ibinungang pagsisisi at pagkakasundo. Pagkatapos, nanawagan siya sa iglesia na magbigay ng saganang tulong sa nagtarahops ng mga kapatid sa Judea. Sa mga huling kabanata, ipinagtanggol ni Pablo ang kaniyang pagiging apostol sa ilang namamaraling sila ang tunay na apostol at hindi si Pablo. Kabanatang 1. Mula kay Pablo na hinirang ng Diyos upang maging apostol ni Kristo Jesus at mula sa ating kapatid na Timoteo, sa iglesia sa Korinto at sa mga hinirang ng Diyos na nasa buong Akaya. Sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesus Kristo. Purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesus Kristo, ang mahabaging Ama at Diyos na pinagmumula ng lahat ng kaaliwan. Inaaliw niya tayo sa ating mga kapighatian upang makatulong naman tayo sa mga namimighati sa pamamagitan ng kaaliwang tinanggap natin sa Kanya. Kung gaano karami ang tiising dinaranas namin sa pakikipag-isa kay Kristo, gayon din ang kaaliwang tinatamo namin mula sa Kanya. Kung namimighati man kami, ito'y sa ikaaliw at ikaliligas ninyo. Kapag inaaliw kami, kayo may naaaliw rin at lumalakas upang mabata ang mga kapighatiang dinaranas ninyo tulad namin. Kaya't matibay ang aming pag-asa para sa inyo sapagkat alam naming kahati kayo sa aming kaaliwan, kung paanong kayo'y kahati namin sa pagtitiis. Mga kapatid, ibinabalita namin sa inyo ang mga kapighatian na dinanas namin sa Asya. Napakabigat ng aming dinanas, anupat nawala na kami ng pag-asang mabuhay pa. Akala namin dumating na ang aming oras. Ngunit nangyari iyon upang huwag kaming manalig sa aming sarili, kundi sa Diyos na muling bumubuhay sa mga patay. Kami iniligtas niya roon sa tiyak na kamatayan at patuloy na inililigtas at umaasang patuloy na ililigtas sa tulong ng inyong mga panalangin. Sa gayon, marami ang magpapasalamat sa Kanya dahil sa pagpapala niya sa amin bilang tugon sa panalangin ng marami. Ito ang pinagkakapuri namin. Pinatutunayan ng aming budhi na tapat at walang pagkukunwari ang pakikitungo namin sa lahat, lalo na sa inyo. Ito'y sa tulong ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng karunungang makalupa. Kaya't wala kayong dapat ipakahulugan sa mga sulat namin sa inyo, maliban sa nasa saad doon. Inasahan kong maunawaan ninyo akong mabuti. Ako na hindi pa ninyo gaanong naunawaan ngayon, upang kami ipagkapuri ninyo pagdating ng araw ng Panginoong Jesus, kung paanong ipinagkakapuri namin kayo. Dahil sa paniwala kong ito, binala kong pumunta muna riyan upang mag-ibayo ang inyong kasiyahan. Binabala kong dumaan na riyan pagpunta ko sa Macedonia. Pagbabalik ko, daraan uli ako upang matulungan naman ninyo ako sa paglalakbay ko sa Judea. Ngayon, dahil ba sa ganito ang bala ko ay masasabi na ninyong ako'y urong-sulong? Akala ba ninyo ipabago-bago ang bala ko tulad ng ginagawa ng taong makasanlibutan na ngayon ang sabi oo at pamaya-mayay hindi? Kung paanong ang Diyos ay tapat, gayon din ang salita ko sa inyo. Ang oo ngayon ay mananatiling oo. Ang anak ng Diyos, si Jesucristo na ipinangaral namin ni Silvano at Timoteo, ay hindi oo ngayon at pagkatapos ay hindi. Siya ay nananatiling oo, sapagkat siya ang katuparan ng lahat ng pangako ng Diyos. Dahil sa Kanya, nakasasagot tayo ng Amen sa ikaluluwalhati ng Diyos. Ang Diyos ang nagpatibay sa amin at sa inyo sa pamamagitan ng pakikipag-isa kay Kristo, at siya rin ang humilang sa amin. Tinatakan niya kami at pinagkalooban ng Kanyang Espiritu, bilang katunayang tutuparin niya ang Kanyang pangako. Saksi ko ang Diyos. Alam niya ang laman ng aking puso. Hindi muna ako napariyan sapagkat kayo rin ang inaalaala ko. Hindi sa gusto naming pangunahan pa kayo sa inyong pananampalataya, sapagkat matatag na kayo riyan. Nais lamang namin na tumulong upang maging masaya kayo sa inyong pamumuhay Kristiyano. Kabanatang 2. Ipinasya kong huwag na munang pumunta riyan para hindi kayo madulutan ng panibagong kalumbayan. Sapagkat kung dulutan ko kayo ng kalumbayan, sino pa ang aaliw sa akin? Hindi ba kayo rin? Kaya't sumulat muna ako sa inyo. Sa gayon, pagpunta ko riyan ay hindi nalungkot ang idudulot ninyo sa akin. Kayo na dapat magpasya sa akin. Sapagkat naniniwala akong ang kaligayahan ko'y kaligayahan din ninyo. Ang puso ko'y tigib ng hapis at pag-alaala nang sulatan ko kayo, at hindi kakaunting luha ang tumulo habang sinusulat ko iyon. Sinulatan ko kayo, hindi upang dulutan ng kalungkutan, kundi upang ipadama sa inyo kung gaano kalaki ang aking pagmamahal.
Kung may nagdulot ng kalungkutan kanino man, hindi ako ang dinulutan niyon. Maaari pang sabihin ng walang pagmamalabis na kayong lahat ang dinulutan niya ng kalungkutan. Ngunit sapat na ang pagpaparusang ginawa sa kanya nang nakararami sa inyo. Patawarin na ninyo siya at aluin upang hindi naman tuluyang masiraan ang loob. Kaya ipinamamanhik kong ipadama ninyo sa kanya na siya'y mahal pa rin ninyo. Ang isa pang dahilan ng pagsulat ko sa inyo noon ay upang malaman kong sinusunod ninyong mabuti ang lahat ng ipinangaral ko sa inyo. Sino mang pinatawad ninyo ay pinatawad ko na rin. Ang pinatawad ko, kung meron man, ay pinatawad ko alang-alang sa inyo sa harapan ni Kristo, upang hindi tayo mapaglalangan ni Satanas. Hindi lingid sa atin ang ibig niyang mangyari. Nang magpunta ako sa Troas upang mangaral ng mabuting balita tungkol kay Kristo, binigyan ako ng Panginoon ng magandang pagkakataon na maisagawa iyon. Ngunit hindi rin ako mapanatag sapagkat hindi ko natagpuan doon ang kapatid kong si Tito. Kaya ako'y nagpaalam at nagtuloy sa Macedonia. Ngunit salamat sa Diyos at lagi niya tayong isinasama sa parada ng tagumpay ni Kristo dahil sa ating pakikipag-isa sa Kanya. At sa pamagitan natin ay pinalalaganap ng Diyos ang mabangong halibuyak, ang pagkakilala kay Kristo. Tayo tulad ng mabangong samyo ng insenso na sinusunog ni Kristo para sa Diyos. At nalalanghap ito ng mga inililigtas at ng mga napapahamak. Sa mga napapahamak, ito isang nakamamatay na alingasaw. Ngunit sa mga inililigtas, ito'y halimuyak na nagdudulot ng buhay. Sino ang may sapat na kakayahang makaganap ng gayong gawain? Hindi kami tulad ng iba na kinakalakal ang salita ng Diyos. Sa halip, bilang sugo ng Diyos at lingkod ni Kristo, buong tapat naming ipinangangaral ang kaniyang salita. Kabanatang 3. Sa wari ba ninyo'y pinupuri na naman namin ang aming sarili? Kami ba'y tulad ng iba na kailangan pang may rekomendasyon para sa inyo o mula sa inyo? Kayo na rin ang aming rekomendasyon. Nakatitik sa aming puso upang makilala at mabasa ng lahat. Kayo ang maliwanag na sulat ni Kristo, ang sulat na ipinadala sa pamamagitan namin. Ito'y nasusulat, hindi ng tinta kundi ng Espiritu ng Diyos na buhay, at hindi sa mga tapyas na bato kundi sa puso ng tao. Nasasabi namin ang gayon dahil sa aming pagtitiwala sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Kung sa aming sarili lamang ay wala kaming sapat na kakayahang gawin ito, ang Diyos ang nagkakaloob nito sa amin. Niloob niyang kami maging lingkod ng bagong tipan, tipang hindi nababatay sa kautusang natititik kundi sa Espiritu, sapagkat ang dulot ng titik ay kamatayan, ngunit ang Espiritu ay nagbibigay buhay. Nang ibigay ang alituntunin ng paglilingkod na nakatitik sa tinapyas na bato, kalakip na nahayag ang kaningningan ng Diyos. Ano pat hindi matingnan ng mga Israelita ang mukha ni Moises, bagamat ang kaningningang ito ay lumipas. Kung ang paglilingkod na batay sa kautusang nakatitik na nagdala ng kamatayan ay dumating na may kalakip na kaningningan, gaano pa kaya ang paglilingkod ayon sa Espiritu? Kung may kaningningan ang paglilingkod na nagdudulot ng hatol na kamatayan, lalo pang maningning ang paglilingkod na ang dulot ay ang pagpapawalang sala. Dahil dito, masasabi natin na ang dating ningning ay wala na sapagkat nahalinhan ng lalo pang maningning. Kung may kaningningan ang lumilipas, higit ang kaningningan noong nananatili magpakailanman. Dahil sa pag-asa nating iyan, malakas ang ating loob. Hindi tayo tulad ni Moises na nagtalukbong ng mukha para hindi makita ng mga Israelita ang paglipas ng kaningningang yaon. Ngunit matigas ang kanilang ulo. Kaya hanggang ngayon, nanatili ang talukbong na yaon tuwing binabasa nila ang matandang tipan. At maaalis lamang ang talukbong na ito kapag ang isang tao'y nakipag-isa kay Kristo. Hanggang ngayon, may talukbong pa ang kanilang isip tuwing babasahin nila ang aklat ni Moses. Ngunit pagharap ng tao sa Panginoon, naaalis ang talukbong. Ang Panginoong binabanggit dito ay ang Espiritu. At kung saan naroon ang Espiritu ng Panginoon, naroroon din ang kalayaan. At ngayong naalis na ang talukbong sa ating mukha, tayong lahat ang nagiging sinag ng kaningningan ng Panginoon. At ang kaningningang iyon na nagmula sa Panginoon na siyang Espiritu ang bumabago sa ating anyo upang maging lalong maningning hanggang sa maging mistulang larawan niya. Kabanatang 4. Dahil sa habag ng Diyos, hindi lang niya ako para sa gawang ito, kaya naman malakas ang aking loob. Tinaligdan ko na ang mga gawang kahiya-hiya at ginagawa ng palihim. Hindi ako nanlilinlang at hindi ko pinipilipit ang salita ng Diyos. Sa halip, hayagan kong ipinangaral ang katotohanan at ito'y alam ng Diyos. Kaya't handa akong pahatol kanino man. Kung may talukbong pa ang mabuting balitang ipinahayag namin, ito'y natatalukbongan lamang sa mga napapahamak. Hindi sila sumasampalataya, sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos ng daigdig na ito. Sila'y binulag nito upang hindi nila makita ang liwanag ng mabuting balita tungkol sa kaningningan ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Si Kristo Jesus na ating Panginoon ang ipinangangaral ko, at hindi ang aking sarili. Ako'y lingkod ninyo alang-alang kay Jesus, sapagkat ang Diyos na nagsabing mula sa karimlan ay sisilang ang liwanag, ay siya rin nagbigay liwanag sa aming mga isip upang makilala ang kadakilaan ng Diyos na nahahayag sa mukha ni Kristo. Ngunit kaming pinagkalooban ng kayamanang espiritual na ito ay hamak. Kumbaga sa sisidlan ay palayok lamang upang ipakilalang ang di malirip
na kapangyarihan ay sa Diyos at hindi amin. Ginigipit kami sa kabi-kabila, ngunit di nagagapi. Kung minsay nag-aalinlangan kami, ngunit di nawawala ng pag-asa. Pinag-uusig kami, ngunit di nawawalan ng kaibigan. Naibubuwal, ngunit di tuluyang nailulugmok. Lagi kong taglay sa aking katawan ang kamatayan ni Kristo, upang sa pamagitan ng katawan ko'y mahayag ang kanyang buhay. Kami laging nabibingit sa kamatayan, alang-alang kay Kristo, upang sa aming katawang may kamatayan ay mahayag ang kanyang buhay. Ano pat habang ako'y dahan-dahang namamatay, nagkakaroon naman kayo ng buhay na walang hanggan. Sinasabi ng kasulatan, nagsasalita ako sapagkat ako'y sumasampalataya. Bunga ng gayong diwa ng pananampalataya, nagsasalita rin ako sapagkat ako may sumasampalataya. Sapagkat nalalaman ko ang Diyos na waling bumuhay sa Panginoong Hesus, ang siya ring bubuhay sa akin kasama niya, at magdadala sa inyo at sa akin sa kanyang piling. Ang lahat ng pagtitis ko ay sa kapakanan ninyo upang sa pagdami ng mga nakatatanggap ng mga kaloob ng Diyos, lalo namang dumami ang magpapasalamat at magpupuri sa kanya. Kahit hindi ako pinanghihinaan ng loob, bagamat humihina ang aking katawang lupa, patuloy namang lumalakas ang aking espiritu. Ang bahagya at panandaliang kapighatiang dinaranas ko ngayon ay magbubunga ng kaligayahang walang hanggan at walang katulad. Kaya't ang paningin namin ay nakapako sa mga bagay na di nakikita, hindi sa nakikita, sapagkat panandalian lamang ang mga bagay na nakikita, ngunit walang hanggan ang mga bagay na di nakikita. Kabanatang 5. Talos natin na kapag nasira ang toldang tinatahanan natin ngayon, ang ating katawang lupa, tayo'y may tahanan sa langit. Hindi nasisira, isang tahanang ginawa ng Diyos, hindi ng tao. Dumaraing nga tayo sa tirahan nating ito. At labis nating pinananabikan ang tahanang panlangit upang kung mabihisan na tayo nito, hindi tayo matatagpo ang hubad. Sapagkat tayo'y nakatira pa sa toldang ito, sa katawang lupa, tayo'y namimighatit dumaraing. Hindi upang mawala ang katawang panlupa, kundi upang mapalitan ng katawang panlangit. At sa gayon, ang buhay nating may katapusan ay mapapalitan ng buhay na walang hanggan. Ang Diyos na rin ang nagtalaga sa atin para sa pagbabagong ito at ipinagkaloob niya sa atin ang Espiritu bilang katunayan na babaguhin nga niya tayo. Kaya't laging malakas ang aking loob. Alam ko na habang tayo nasa tahanang ito, ang ating katawan, hindi mapapasa atin ang tahanang galing sa Panginoon. Namumuhay ako ayon sa pananalig sa Diyos, hindi sa mga bagay na nakikita. Malakas nga ang loob kong iwan ang katawang ito na aking tinatahanan upang manirahan sa piling ng Panginoon. Kaya naman, ang pinakananais ko ay maging kalugod-lugod sa Kanya, sa tahanang ito o doon man sa langit. Sapagkat bawat isa ay haharap sa hukuman ni Kristo upang tumanggap ng kaukulang ganti sa kanyang ginawa, mabuti man o masama, nang siya'y nabubuhay pa sa daigdig na ito. Dahil sa alam kong nararapat tayong matakot sa Panginoon, sinisikap kong hikayatin ang mga tao na manumbalik sa Kanya. Alam ng Diyos ang tunay kong pagkatao, at inasahan kong ako'y kilalang kilala rin ninyo. Sinasabi ko ito hindi upang muling ipagmalaki sa inyo ang aking sarili, kundi upang bigyan kayo ng katwiran para maipagmalaki ako, at nang masagot ninyo ang mga taong walang ipinagmamalaki, kundi ang mga nakikita ng mata at hindi ang tunay na pagkatao. Kung parang siraman ang isip ko, ito'y alang-alang sa Diyos. At kung matino, ito'y sa kapakanan ninyo, sapagkat ang pag-ibig ni Kristo ang nag-uudyok sa aking magkaganyan. Ngayong malaman kong siya'y namatay para sa lahat at dahil diyan, ang lahat ay may bibilang ng patay. Namatay siya para sa lahat upang ang mga nabubuhay ngayon ay huwag nang mabuhay para sa sarili, kundi para kay Kristo na namatay at muling nabuhay para sa kanila. Kaya ngayon, ang pagtingin namin kanino man ay hindi na batay sa sukatan ng tao. Noong unay gayon ang aming pagkakilala kay Kristo, ngunit ngayon hindi na. Kaya't ang sinumang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao. Siya'y bago na. Ang Diyos ang gumawa ng lahat ng ito. Sa pamamagitan ni Kristo, ibinilang niya akong kaibigan, di nakaaway, at hinilang niya ako upang panumbalikin sa Kanya ang mga tao. Ang ibig kong sabihin, ang tao'y ibinibilang ng Diyos na Kaniyang kaibigan sa pamamagitan ni Kristo, at nililimot na niya ang kanilang mga kasalanan, at ipinagkatiwala niya sa akin ang balitang ito. Kaya't ako'y sugo ni Kristo, parang ang Diyos na rin ang namamanhik sa inyo sa pamamagitan ko, makipagkasundo kayo sa Diyos. Hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin, siya'y ibinilang na makasalanan upang makipag-isa tayo sa Kanya at mapabanal sa harapan ng Diyos sa pamamagitan niya. Kabanatang 6. Yaman kami mga katulong sa gawain ng Diyos. Ipinamamanhik namin sa inyo na huwag ninyong sayangin ang pagkakataong ibinibigay sa atin ng Diyos. Sapagkat sinasabi niya, sa kaukulang panahon ay pinakinggan kita. Sa araw ng pagliligtas, sinaklolohan kita. Tingnan ninyo, ngayon na ang panahong nararapat. Ngayon ang araw ng pagliligtas. Iniwasan kong makagawa ng anumang ipagdaramdam ninuman upang hindi mapulaan ang aking paglilingkod. Sa halip, ipinakikilala ko sa lahat ng paraan na ako'y lingkod ng Diyos sa pagtitiis ng kahirapan, kapighatian at mga kagipitan. Ako'y hinagupit, ipinalanggo at binugbog. Naranasan ko ang magtrabaho ng labis, ang di matulog magdamag, ang di kumain ilang araw. Ipinakilala kong ako'y lingkod ng Diyos sa pamamagitan ng malinis na pamumuhay, kaalaman, pagpapahinuhod, kabutihang loob,
gayon din sa pamamagitan ng Espiritu Santo, tapat na pag-ibig, tapat na pananalita at kapangyarihan ng Diyos. Ang katwiran ang siya kong sandatang panlaban at pananggalang. Naranasan kong parangalan at siraang puri, laitin at papurihan. Ako'y itinuring na sinungaling. Gayong katotohanan ang aking sinasabi. Ako'y itinuring na di kilala kahit kilalang kilala. Halos mamamatay na, ngunit malakas na malakas. Kahit ako'y pinarurusahan, hindi ako namamatay. Inaring hapis na hapis, gayon may laging nagagalak. Mukhang mahirap, ngunit nagpapayaman sa marami. Waring walang wala, ngunit akin ang lahat ng bagay. Tapatan ang pagsalita ko sa inyo, mga taga-Korinto. Kung ano ang nasa loob ko ay siya kong sinasabi. Mahal na mahal ko kayo, ngunit matabang ang loob ninyo sa akin. Ako'y nagsasalitang tulad ng isang ama, kaya buksan naman ninyo sa akin ang inyong kalooban, tulad ng ginagawa ko sa inyo. Huwag kayong makisama sa mga di sumasampalataya. Maaari bang magsama ang katwiran at ang kalikuan? O kaya'y ang liwanag at ang kadiliman? Maaari bang magkasundo si Kristo at si Belial? Ano ang kaugnayan ng nananampalataya sa di nananampalataya? O ng templo ng Diyos sa Diyos-Diyusan ng mga pagano? Tayo ang templo ng Diyos na buhay. Siya na rin ang may sabi, mananahan ako at mamumuhay sa piling nila. Ako ang magiging Diyos nila at sila'y magiging bayan ko. Kaya't lumayo kayo sa kanila. Humiwalay kayo sa kanila, sabi ng Panginoon. Huwag kayong humipo ng anumang marbi. At tatanggapin ko kayo. Ako ang magiging ama ninyo at kayo'y magiging anak ko, sabi ng Panginoong makapangyarihan. Kabanatang 7. Mga minamahal, yamang ipinangako sa atin ang mga bagay na ito. Linisin natin ang ating sarili sa lahat ng nakapagpaparumi sa ating katawan at espiritu. Sikapin nating mamuhay na may takot sa Diyos hanggang sa lubusan nating maitalaga sa Kanya ang ating sarili. Bigyan ninyo kami kahit bahagyang puwang sa inyong puso. Kailan may hindi namin pininsala, ipinanganyaya o dinaya ang sinuman sa inyo. Sinasabi ko ito hindi upang hatulan kayo sapagkat gaya ng sinabi ko, kayo'y mahal na mahal sa akin at magkasama tayo sa buhay at kamatayan. Lubos ang aking pagtitiwala sa inyo. Lagi ko kayong ipinagmamalaki. Sa kabila ng lahat ng aming mga tiisin, ang nadarama ko'y kaaliwan, nag-uumapaw ang kagalakan sa puso ko. Nang kami nasa Macedonia, hindi rin kami napahinga. Panay hirap ang aming naranasan, labanan sa kabi-kabila at sindak ang aming kalooban. Ngunit ang mga nahahabis ay hindi pinababayaan ng Diyos. Inaliw niya ako sa pagdating ni Tito. At hindi lamang ang pagdating niya ang nakaaliw sa akin, kundi ang kabutihang ginawa ninyo sa kanya. Ibinalita niya ang inyong pananabik sa akin, ang inyong kalungkutan at pagmamalasakit, kaya't lalo akong nagalak. Bagamat nagdulot sa inyo ng hapis ang aking sulat, hindi ko pinagsisihan ang pagkasulat ko niyon. Dapat akong malungkot sapagkat alam kong nagdulot sa inyo ng hapis ang aking sulat, bagamat sandali lamang. Gayon may nagagalak ako pagkat ang kahapisang yaon ang umakay sa inyo upang pagsisihan at talikdan ang inyong pagkakasala. Ang gayong uri ng kahapisan ay buhat sa Diyos, kaya't hindi kayo napasama dahil sa amin. Sapagkat ang kahapisang buhat sa Diyos ay nagbubunsod sa inyo upang magsisi at magbago sa inyong ikaliligtas. Ngunit ang kahabisang dulot ng sanlibutan ay humahantong sa kamatayan. Tingnan ninyo kung ano ang ibinunga sa inyong buhay ng kahabisang buhat sa Diyos. Naging masikap kayo at marugdob upang ipakilalang kayo'y walang kasalanan tungkol sa mga bagay na iyon. Namuhi kayo sa inyong sarili. Sinidlan kayo ng takot. Nanabik sa aking pagdating. Nagkaroon ng malasakit at hangaring maparusahan ang nagkasala. Sa lahat ng paraan ay pinakita ninyong kayo'y walang kinalaman sa mga bagay na iyon. Alam ng Diyos na ang pagsulat ko sa inyo ay di dahil sa nagkasala o sa pinagkasalanan, kundi upang pukawin ang tunay ninyong damdamin para sa akin. Kaya ang ginawa ninyo ay nagdulot sa akin ng malaking kaaliwan. At nalubos ang aming kasiyahan dahil sa kagalakang nadama ni Tito sa inyong piling. Ipinagmalaki kayo sa kanya at hindi naman ako napahiya, sapagkat kung paanong totoo ang lahat ng sinabi namin sa inyo, napatunayan din naman ni Tito na totoo ang aming pagmamalaki sa kanya tungkol sa inyo. At habang iniisip niya ang inyong pagkamasunurin, lalo naman kayong napapamahal sa kanya, hindi rin niya malimut-limutan ang magandang pagtanggap at paggalang na iniukol ninyo sa kanya. At ako'y nagagalak sapagkat kayo'y lubos kong mapagkakatiwalaan. Kabanatang 8. Ibig kong ibalita sa inyo, mga kapatid, ang nagawa ng pag-ibig ng Diyos sa mga iglesia sa Macedonia. Dumanas sila ng matinding kahirapan at ito isang mahigpit na pagsubok sa kanila. At sa kabila ng kanilang paghikahos, masayang-masaya pa rin sila at bukas ang palad sa pagbibigay. Sila ay kusang loob na nag-abuloy hindi lamang ayon sa kanilang kaya, kundi higit pa. Alam ko ito pagkat mahigpit nilang ipinamanhik sa akin na sila ay bigyan ng pagkakataong makatulong sa mga kapatid sa Judea. At higit pa sa inaasahan ko, inilaan nila ang kanilang sarili una sa Panginoon at pagkatapos sa amin ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya't pinakiusapan ko si Tito, yamang siya ang nagsimula nito, na kayo'y tulungan niya hanggang sa malubos ang pagkakawang gawa ninyong ito.
Kayo'y tanyag sa pananampalataya, sa pagpapahayag, sa kaalaman, sa kasipagan, at sa inyong pag-ibig sa amin. Sikapin din ninyong manguna kayo sa pagkakawang gawa. Hindi sa inuutusan ko kayo, sinasabi ko lamang sa inyo ang ginagawang pagtulong ng iba upang masubok ang katapatan ng inyong pag-ibig. Alam ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig ng ating Panginoong Hesukristo, na bagamat mayaman, ay nagpakadukha upang yumaman kayo sa pamamagitan ng kaniyang karukhaan. At ito ang payo ko tungkol diyan. Ipagpatuloy ninyo ang inyong pangingilak na sinimulan noon pang 1 taon. Kayo ang nanguna hindi lamang sa pagsasagawa nito, kundi maging sa pagbabalak. Kaya't ituloy na ninyo ito. Ang sigasig na ipinakita ninyo sa pasimula ay panatilihin ninyo hanggang sa matapos. Magbigay kayo ayon sa inyong makakaya. Sapagkat kung bukal sa kalooban ng pagbibigay, tatanggapin ng Diyos ang inyong nakayanan. Hindi niya hinihintay na magbigay kayo ng hindi ninyo kaya. Hindi sa ibig kong magaanan ang iba at mabigatan naman kayo. Masagana naman kayo ngayon. Marapat lamang na tulungan ninyo ang mga nangangailangan. Kung kayo naman ang mangailangan at sila'y managana, sila naman ang tutulong sa inyo. Sa gayon, pareho kayong nakatulong sa inyo. Ang sinabi sa kasulatan, ang nagtipon ng marami ay hindi lumabis, at ang nagtipon ng kaunti ay hindi naman kinulang. Nagpapasalamat ako sa Diyos dahil sa pagmamalasakit ni Tito sa inyo, tulad din ng pagmamalasakit ko. Hindi lamang niya pinairugan ang aking pakiusap, kundi sa kagustuhang makatulong sa inyo. Nagpresenta pang siya na ang pupuntarian. Pinasama ko sa kanya ang kapatid na kilala sa lahat ng iglesia dahil sa kanyang pangangaral ng mabuting balita. Hindi lamang iyan. Siya hinirang ng mga iglesia upang maglakbay na kasama namin at tulungan kami sa pangasiwa sa gawaing ito. Ang ganitong paglilingkod ay sa ikadadakila ng Panginoon at sa aking marudob na hangaring makatulong sa inyo. Nag-iingat kami upang walang masabi ang sinuman tungkol sa pangasiwa namin sa malaking abuluyang ito. Pinagsisikapan naming maisagawa ito ng maayos, hindi lamang sa paningin ng Panginoon, kundi maging sa paningin ng mga tao. Kaya't sinusugo namin kasama nila ang isa pa nating kapatid na sinubok namin sa maraming pagkakataon at nakita ang kanyang sigasig sa pagtulong. Lalo siyang masigasig sa pagtulong ngayon dahil sa malaking tiwala niya sa inyo. Tungkol kay Tito, siya ang kasama ko at katulong sa aking gawain. Tungkol naman sa mga kapatid na kasama niya, sila'y mga sugo ng mga iglesia at mga tapat na tagasunod ni Kristo. Kaya't ipadama ninyo sa kanila ang matapat ninyong pag-ibig upang makita ng mga iglesia na hindi kami nagkamali sa pagmamalaki tungkol sa inyo. Kabanatang 9. Hindi na kailangang sumulat pa ako sa inyo tungkol sa pagtulong sa mga kapatid sa iglesia. Alam kong handa kayong tumulong at ipinagmamalaki ko kayo sa mga taga-Macedonia. Ang sabi ko'y handa na kayong mga taga-Akaya noong pang nakaraang taon. At marami ang napukaw ang kalooban dahil sa pagsusumakit ninyo. Kaya't pinauna ko riyan ang mga kapatid na ito upang hindi ako mapahiya sa aking pagmamalaki tungkol sa inyo at nang maihanda na ang tulong ninyo gaya ng sabi ko. Baka ako mapahiya. Huwag nang sabihin pati kayo kung may mga taga-Macedoniang sumama sa akin at makita nilang hindi kayo handa. Kaya't pinakiusapan ko ang mga kapatid na mauna riyan upang maihanda ang tulong na ipinangako ninyo. Sa gayon, lilitaw na kusang loob ang pagbibigay ninyo at hindi sa pilitan. Tandaan ninyo ito. Ang naghahasik ng kakaunti ay mag-aani ng kakaunti. At ang naghahasik naman ng marami ay mag-aani ng marami. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa sariling pasya. Maluwag sa loob at di napipilitan lamang, sapagkat ang ibig ng Diyos ay kusang pagkakaloob. Magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay, higit pa sa inyong pangangailangan, upang may magamit kayo sa pagkakawang gawa. Gaya nga ng sinasabi ng kasulatan, siya'y namudmod sa mga dukha, walang hanggan ang kaniyang kabutihan. Ang Diyos na nagbibigay ng binhing ihahasik at tinapay na makakain, ang siya ring magbibigay sa inyo ng binhi at magpapalago nito upang mamunga ng sagana ang inyong kabutihang loob. Pasasaganain niya kayo sa lahat ng bagay para lalo kayong makatulong sa marami. Sa gayoy dadami ang magpapasalamat sa Diyos dahil sa inyong tulong na dadalhin ko sa kanila. Ang pagtulong ninyong ito sa mga kapatid ay hindi lamang makatutugon sa kanilang pangailangan, kundi magiging dahilan pa ng walang hanggang pagpapasalamat nila sa Diyos. Ang bukas palad ninyong pagbibigay ay magpapatunay sa kanila na matapat ninyong tinatalima ang mabuting balita ni Kristo. Dahil diyan, magpupuri sila sa Diyos. Kaya't buong pagmamahal nila kayong idadalangin dahil sa kadakilang kaloob ng Diyos sa inyo. Salamat sa Diyos dahil sa kaloob niyang walang kapantay. Kabanatang 10. Akong si Pablo na ang sabi ng ilan ay mapagpakumbaba kapag kaharap ninyo, ngunit matapang kapag malayo ay nakikiusap sa inyo, alang-alang sa kababaang loob at kabutihan ni Kristo. Isinasamo kong huwag sana ninyo akong piliting magsalita ng mabigat, gaya ng gagawin ko sa mga nagsasabing ako'y namumuhay ayon sa laman. Kung nabubuhay man ako bilang karniwang tao, hindi ako nakikipaglaban ayon sa pamamaraan ng sanlibutan. Ang sandata ko'y may kapangyarihan ng Diyos at nakapagpapaguho ng mga kuta, at hindi sandatang makasanlibutan. Sinisira ko ang mga maling pangangatwiran. Sinusugpo ko ang lahat ng pagmamataas laban sa Diyos at binibihag ang lahat ng isipan upang tumalima kay Kristo. At kung lubusan na kayong tumatalima,
Nahanda akong parusahan ang lahat ng sumusuway. Ang mga bagay na panlabas lamang ang tinitingnan ninyo. Kung nagtitiwala ang sinuman na siya'y kay Kristo, isipin niyang ako man, tulad niya, ay kay Kristo rin. Kung ipagmapuri ko man ang aking kapangyarihang ibinigay ng Diyos ay katitibay ninyo at hindi sa ikapapahamak, hindi ako mapapahiya. Huwag ninyong isiping pananakot lamang ang sulat ko sa inyo. Anang ilan, sa sulat lamang siya matapang, sa harapan naman ay walang magawa. Dapat malaman ng mga taong nagsasabi ng ganyan na kung ano ang sinasabi ko sa sulat ngayong malayo ako, ay siya ko rin gagawin kapag kaharap na ninyo. Hindi ko ipapantay o ihahambing man lamang ang aking sarili sa ilang nagbubuhat ng sariling bangko. Napakahahangal nila. Sila ang naglalagay ng sukatan at parisan ng kanilang sarili. Ngunit ako hindi lalampas sa hangganang ibinigay sa akin ng Diyos, ang gawaing inilan niya sa amin, kasama na ang pangangaral namin sa inyo. Hindi ako lumalampas sapagkat kayo'y nasaklaw ng hangganang iyan nang una akong pumarian. Taglay ang mabuting balita tungkol kay Kristo. Hindi ako nagmamapuri ng labis sapagkat hindi ko may pagmamapuri ang pinagpagalan ng iba. Umaasa akong titibay ang inyong pananampalataya at dahil diay lalawak ang aking gawain. Ngunit hindi naman lalampas sa hangganang inilagay ng Diyos. Pagkatapos, may pangangaral ko ang mabuting balita sa mga lupain sa paligid ninyo. Sa gayon, hindi ko ipagmamapuri ang ginawa ng iba. Tulad ng sinasabi sa kasulatan, kung ibig magmapuri ninuman, ang Panginoon ang kanyang ipagmapuri. Ang pinararangalan ng Diyos ay ang mga taong karapat-dapat sa kanyang kalooban at hindi ang pumupuri sa sarili. Kabanatang 11. Ipagpaumanhin ninyo kung ako'y nag-uugaling hangal. Nakadarama ako ng makadiyos na panibugho. Tulad kayo ng isang malinis na dalagang ipinakipagtipan ko sa isang lalaki, kay Kristo. Ngunit nag-aalaala kong baka malason ng inyong isipan at may layo kayo sa tapat at dalisay na pananalig kay Kristo, tulad ni Eva, na nalinlang ng ahas, sapagkat malugod ninyong tinatanggap ang sinumang dumarating at nangangaral ng ibang Jesus kaysa ipinangaral ko. Tinatanggap ninyo ang espiritu at aral na iba sa itinuro ko sa inyo. Palagi ko na may hindi ako huli sa magagaling na mga apostol na iyan. Maari hindi ako mahusay magsalita, ngunit hindi naman kapos sa kaalaman. Ipinakilala ko ito sa inyo sa lahat ng pagkakataon. Ipinangaral ko sa inyo ang mabuting balita, ngunit hindi ako humingi ng kabayaran. Ako'y nagpakababa upang mataas kayo. Masasabi bang kasalanan ko ito? Ibang iglesia ang nagbibigay ng mga kailangan ko noong ako'y naglilingkod sa inyo. Wari bagang inaagawan ko sila. Matulungan lamang kayo. At nang ako'y kapusindihan, hindi ako nakabigat kanino man sa inyo sapagkat dinhalan ako ng tulong ng mga kapatid sa Macedonia. Mulat sa pool ay iniwasan kong makabigat sa inyo sa anumang paraan at yan ang gagawin ko habang panahon. Sa ngalan ni Kristo, na sumasa akin, hindi ko ititigil ang pagmamapuring ito kahit saan diyan sa Akaya. Bakit ko ginawa ito? Dahil ba sa di ko kayo mahal? Alam ng Diyos, mahal na mahal ko kayo. Ngunit patuloy kong gagawin ang ginagawa ko ngayon upang huwag magkaroon ng katwiran ang mga namamalita na ang paglingkod nila ay tulad ng aming ginagawa. Hindi sila tunay na apostol kundi nandaraya lamang at nagkukunwaring mga apostol ni Kristo. Hindi ito dapat pagtakhan, sapagkat si Satanas man ay maaaring magkunwaring anghel ng kaliwanagan. Kaya hindi katakataka na magkunwaring lingkod ng katwiran ang kanyang mga lingkod. Ang kanilang kahihinatnan ay ayon lamang sa kanilang mga gawa. Inuulit ko, huwag isipin ninumang ako'y hangal. Ngunit kung gayon ang akala ninyo, tatanggapin ko na upang ako man ay makapagyabang tulad ng isang hangal. Ang sinasabi ko sa pagmamapuring ito ay hindi buhat sa Panginoon, kundi pagmamayabang ng isang mangmang. Yamang marami ang nagmamapuri tungkol sa mga bagay na makalupa. Ako man ay magmamapuri. Pinagtitiyagaan ninyo ang mga mangmang, palibhasa'y matatalino kayo. Pinagtitiisan ninyong kayo'y alipinin, sakmalin, pagsamantalahan, pagyabangan o sampalin. Kahiyahiyaman ay aminin kong hindi ko kayang gawin iyan. Kung may nakapagmamapuri, ako'y makapagmamapuri din. Ako'y nagsasalitang tulad ng isang mangmang. Sila ba'y Hebreo? Ako man. Mga Israelita ba sila? Ako rin. Lipi ba sila ni Abraham? Ako'y gayon din. Sila ba'y mga lingkod ni Kristo? Nagsasalita akong waring isang baliw, ngunit ako'y mas mabuting lingkod ni Kristo kaysa kanila. Higit ang pagpapagal. Ilang kong nabilang hinagupit ng maraming beses at madalas na nabingit sa kamatayan. Makalima akong tumanggap ng 39 na palo mula sa mga Hudyo. 3 ulit kong naranasang hagupitin ng mga Romano at minsang binato. Makaikatlo kong naranasang mawasak ang barkong sinasakyan. At minsay maghapot magdamag akong lulutang-lutang sa dagat. Sa malimit kong paglalakbay, nasuong ako sa iba't ibang panganib, sa mga ilog, sa mga tulisan, sa mga kapwa ko Hudyo at sa mga hintil. Mga panganib sa lungsod, sa ilang, sa dagat, sa mga mapagkunwaring kapatid. Naranasan ko rin ang labis na hirap at pagod, malimit na pagpupuyat, matinding gutom at uhaw. Natikman ko ang maginaw ngunit wala man lamang mabalabal. Bukod sa lahat ng iyan, inaalala ko pa araw-araw ang mga iglesia. Kung may nanghihina, karamay nila ako. At kung may nahuhulog sa pagkakasala, labis na naghihirap ang kalooban ko. Kung kailangan ako'y magmapuri, ay pagmamapuri ko'y ang aking mga kahinaan.
Hindi ako nagsisinungaling. Iya'y alam ng Diyos at Ama ng Panginoong Hesus. Purihin ang kaniyang pangalan magpakailanman. Nang nasa Damasco naman ako, ang pintuan ng lungsod ay pinabantayan ng gobernador na nasasakop ni Haring Aretas upang ipahuli ako. Ngunit isinakay ako sa tiklis, saka inihugos sa kabila ng pader at ako'y nakatakas. Kabanatang 12. Kailangan kong magmapuri, bagamat wala akong mapapala sa paggawa nito. Ang sasabihin ko naman ngayon ang mga pangitain at mga pahayag mula sa Panginoon. May kilala akong isang Kristiyano na dinala sa ikatlong langit. 14 na taon na ang nakalilipas. Hindi ko lang matiyak kung yaoy pangitain o tunay na pangyayari. Ang Diyos lamang ang nakaalam. Inuulit ko, siya'y dinala sa paraiso at hindi ko nga matiyak kung iya'y pangitain o tunay na pangyayari. Ang Diyos lamang ang nakaalam. Nakarinig siya roon ng mga bagay na di kayang ilarawan ng salita at di dapat bigkasin ninuman. Ipagmamapuri ko ang taong iyon, ngunit hindi ang aking sarili, maliban sa aking mga kahinaan. At kung ako'y nagmapuri man, hindi ako lalabas na hangal sapagkat totoo ang sasabihin ko. Ngunit nagpipigil ako sapagkat ayaw kong humigit sa nakikita at naririnig ang pagpapalagay ninuman sa akin. Ngunit para hindi ko ipagyabang ang kamanghamanghang pahayag ng Diyos sa akin, ako'y binigyan ng isang kapansanan sa katawan na nagsisilbing pamalo ni Satanas upang huwag akong magpalalo. 3 beses kong idinalangin sa Panginoon na alisin ito, ngunit ganito ang kanyang sagot. Ang tulong ko'y sapat sa lahat ng pangailangan mo. Lalong nahayag ang aking kapangyarihan kung ikaw ay mahina. Kaya't buong galak na ipagmamapuri ko ang aking kahinaan upang palakasin ako ng kapangyarihan ni Kristo. Dahil kay Kristo, walang halaga sa akin kung ako may mahina, kutyain, pahirapan, usigin at magtiis. Sapagkat kung kailan ako mahina, saka naman ako malakas. Ako'y nag-asal hangal, ngunit kayo ang nagtulak sa aking gumawa ng gayon. Kayo sana ang dapat pumuri sa akin. Bagamat wala akong kabuluhan, hindi naman ako nahuli sa magagaling na apostol na iyan. Buong tiyaga kong pinatototohanan sa inyo na ako'y isang tunay na apostol sa pamamagitan ng mga kababalaghan at iba pang kamanghamanghang bagay. Ano ba ang kalamangan sa inyo ng ibang iglesia? Wala, liban sa pangyaring hindi ako humingi sa inyo ng kahit ano. Ipagpatawad ninyo kung iyon ay isang pagkukulang. Ito ay ikatlong pagpunta ko riyan, ngunit hindi ako makabibigat sa inyo. Kayo ang kailangan ko, hindi ang ari-arian ninyo. Ang mga magulang ang dapat mag-impok para sa mga anak at hindi ang mga anak para sa mga magulang. At ikaliligaya kong gugulin ang lahat at ihandog pati ang aking buhay para sa inyong kapakanan. Katiting lamang ba ang isusuklin nyo sa malaking pagmamahal ko sa inyo? Alam ninyong hindi ako nakabigat kanino man sa inyo. Subalit sinasabi ng ilan na ako'y tuso at dinadaya ko lamang kayo. Bakit? Pinagsasamantalahan ko ba ang inyong kabutihan sa pamamagitan ng sinugo ko riyan? Pinakiusapan po si Tito na pumaryan at pinasama ko sa kanya ang isang kapatid. Si Tito ba'y nagsamantala sa inyo? Hindi ba't namuhay kami ayon sa iisang espiritu at isang aming panuntunan? Akala ba ninyo'y ipinagtatanggol ko ang aking sarili? Hindi. Nagsasalita ako sa harapan ng Diyos ayon sa nais ni Kristo. Mga minamahal, lahat ng ginagawa ko ay sa ikatitibay ninyo. Nangangamba akong baka pagparian ko, may makita akong di ko gusto sa inyo at kayo naman ay may makitang di ninyo gusto sa akin. Baka ang matagpuan ko'y pag-aaway-away, pangingimbulo, pag-aalitan, pagmamaramot, pagsisiraan, pagsisitsitan, pagpapalalo at kaguluhan. Nangangamba ako na pagparian kong muli, hiyain ako ng aking Diyos sa harapan ninyo. Pag nagkagayon, itatangis ko ang karumihan, pakikiapid at kahalayang hindi pa pinagsisisihat, tinatalikdan. Ang sulat ni Pablo sa mga taga-Galacia.